Tinatanong rin na Yusek dito, ano daw reaction nyo nung nag-viral yung pangalang Anti-Claire? I mean, Yan, sige. Anti-Claire. Ano ba yan? Good ba yan? Goods ba yan? Good. Yes! Oh, yeah. Bakit? Magagamit yan sa kampanya. Magagalit dyan, may inggit na naman sa inyo dyan si Attorney G. Yeah. Oo. So may breaking news po Attorney tayo G. ngayon. Breaking news po tayo. Gamit po sa kampanya. Kaya, yan. Hindi sa Parang bibig po ano yan, eh. sa bibig po yan ni Anti-Claire. Parang antimatter. Diba? Anti, no? Hindi lang anti na anti pa. Oh, di ba? Anti-Claire is anti-corruption. Yeah. Anti-Claire is... Ayun na yung PR. Ayun na PR. Ito na. Tagahanap buhay na. Oo. Since kayong nagbanggit niyan na ingest ba yan o seriously, babalikan natin ang issue na yan kung tatakbo ba si Anti-Claire sa susunod na... Sa magbabalik. Magbabalik na! May mga naririnig kayo sa background namin kanina. Naku talagang, even off-air, ang usapan namin dito talagang umaatikabo. Pero may iniwan kasi may May mga bulungan eh. May mga bulungan. May iniwan tayong hanging question. hanging. Na ang breaking news ni Alan ay hindi sa amin ang galing, hindi namin sa bibig. Ikaw na magtanong, brother. Sige nga. Oo. Bago mag-break, Yan. ang sinabi ni Yusek Claire ay natutuwa siya sa kanyang adoptive nickname na Anti-Claire dahil quote-unquote, maaari daw gamitin ito sa kampanya. The implications are clear. Mga alaskadora. Sumasabog ang aking mga messages. Nagtatanong, seryoso ba Yan. si Yusek Claire Castro? Siya ba yung mga kandidato? Yan. Nagbo-volunteer ka na ba? Yan. Meron ka na nga kaninang kinuhain eh. Anong kinuhain mo kanina? May campaignable na ako. Anti-Claire is anti-corruption. Yun. Anti-dynasty, anti-poverty. Anti! Sa Senado. Ay, sa Senado ba? Yusek, mahal yan. Ingat kayo dyan, mahal yan. No? Nagbibiro ba? O may plano? O baka naman may pagkakataon? Natatandaan niyo ba nung tinanong, kumalat yung magiging, ako yung secretary ng DOJ? Apo. Kumalat yun, hindi ko alam kung saan kumalat yun. Sinanong sa akin, kung di ako nagkakamali, si Christian Yasores. Yan. Binigyan ko siya ng magandang ngiti. Pangiliti lang yon, pangiliti lang. Pangiliti. Pero sabi ko, hindi po ako nag-a-apply. Yeah! Hindi. Ano lang yan? Para yung Anti-Claire, maging good vibes siya. Not for anything else. Para hindi siya maging nega. So, pinangalan niyo yun sa akin, o gagamitin ko siya in a nice way, a positive way. naman. Kumbaga, in Alaska ka, hindi ka na Alaska, Alaskadora ka din. Yes. Parang gano'n. Parang ko lang yan parang Sen Edu. Naniniwala sila, tatakbo ko. Nung gagawin ko, makikipagdebate ako kay Robin Hood pa din. No? May limits naman yung aking intelligence. Baka madaig ka niya. Kaya nga. So, yun nga po guys, no? Talagang breaking news ito. Grabe si Anti-Claire. Anti-Claire na nga ba? Grabe. So, meron nga pong guesting ito si Anti-Claire or Yusek Claire Castro dito sa Cuatro Alas, no? Dito sa Sir, included nga rito sila Sir Llamas, no? Ang batikang journalist, no? Political analyst. At talaga namang may nagtanong po rito na ano raw ang reaction ni Yusek Claire Castro sa nag-viral na pangalan niya na Anti-Claire. So, walang ginawa ito si Anti-Claire or si Yusek Claire Castro, kundi pumalakpak. At sinabi niya, yes, okay yan at magagamit yan sa kampanya, sa pangangampanya. Wow! So, tayo guys na bilang loyalista ay talagang nagkaroon tayo ng, ang tawag dito, parang liwanag, no? Nagkaroon tayo ng liwanag na medyo mapalitan, sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro ay makapalit naman ng kahit na isang buhaya dyan, kahit saan pa dyan, sa Senado o kaya sa Congress, no? Even, I don't think so, kung higher position siya. Even Vice President, ganun ba? Pwede ba? So, tayong loyalista ay talaga na mga proud na proud ngayon kay Yusek Claire dahil nga sa pagtatanggol niya kay PBBM. Kaya, nung sinabi niya na magagamit sa pangangampanya, ay talaga nga sineryoso natin, sineryoso ko ito, nung marinig ko ito, nung mapanood ko ito, na ay, oo nga no, bakit hindi pwede? Pwede naman tumakbo si Yusek Claire. Qualified talaga ito si Yusek Claire. Sobrang qualified talaga ito si Yusek Claire na tumakbo bilang senador,
bilang congressman. Okay. Unang-una ha, siya po ay nag-graduate sa UST bilang cum laude. At pangalawa, siya po ay isang lawyer, isang trial lawyer na talaga namang bumabangga at nagdedepensa sa kanyang mga kliyente. Alam mo naman yung trial lawyer na ang tawag dito yung maano sa judge. Objection, Your Honor, gumaganon. So, ngayon po, ang ginagawa ni UC Claire ay nagpe-prevent po siya or siya po ay nagtatanggol sa pagbabalahura sa ating Pangulo. Alright? Lalong-lalo na ginagawaan ng fake news ang ating Pangulo. Kaya tama po ito, pwede po ito na tumakbo siya. Ano po tayo dyan, go tayo dyan at talagang ipupush natin yan si UC Claire. Kung gusto niya talaga sana ay gusto niya. No, na wag na mga ganyan lang, na biro lang UC Claire, wag naman pong biro lang, totohanin nyo na po yan. Kasi para naman, alam nyo naman, 12 po ang mga senador. Okay na po na mapabilang kayo dyan, o kaya sa Congress na mapabilang kayo dyan, para naman po merong kahit papano mapabilang sa mga totoong naglilingkod sa bayan, na hindi corrupt, anti-Claire nga raw, anti-corruption. Malamang sa malamang at tayo po ay aasa na itong si UC Claire ay hindi corrupt. Okay, dahil nga, alangan naman magiging corrupt siya, ngayon nga, inilalabanan niya yung corruption. Okay, mga fake news. At talaga naman galit na galit siya sa mga corrupt. Lalong-lalo na kay VP Sara, grabe ang kanyang dislike kay VP Sara, di ba? So, sana ay totoo ito at hihilahin na natin ang 2028 para naman iboto natin to si UC Claire Castro, no? Mga loyalista. So, ang balita natin dito si UC Claire Castro ay pinklawan. Pero it doesn't matter na kung ano man yung kulay niya. Pero sa ngayon po ay mahal na mahal siya ng mga loyalista at sureball na po ito na mananalo ito. Kahit po itong mga host ay tuwan-tuwa no, sabihin ni UC Claire na magagamit niya ito sa kampanya. At syempre, nakita nga natin na halos diyan sa Senado ay talaga namang pumapasok na kahit na mga hindi naman kayang gumawa ng batas. What more pa, ito si UC Claire Castro na talagang lawyer. Talagang marunong sa batas. Talagang matalino. Matalino ito sumagot, matalino ito mag-debunk sa mga umaalipusta at humuhusga sa ating Pangulo kung ano yung ibinibintang sa ating Pangulo. Si UC Claire lang po ang tanging nag-iisang PCO USEC ngayon na nagtatanggol sa ating Pangulo. Okay? Tsaka, di ba, may nabalita nga na malamang daw or pwede raw ilagay si UC Claire Castro sa Department of Justice, sa DOJ. At syempre, iginagalang din ni UC Claire Castro, may prinsipyo siya, di ba? Iginagalang ni UC Claire Castro ang kanyang position ngayon as USEC Secretary, tagapagtanggol nga ni PBBM, spokesperson po ni PBBM. Kaya po hindi niya tinanggap yung DOJ. Alright, so yung pa lang qualified na po siya para nga sa akin, overqualified na siya na maging senator. At mas matalino pa nga siya kay Sara. VP Sara. Mas matalino pa nga siya sa VP Sara nyo na talagang nabablangko. Magsasalita lang, nabablangko pa. Kailangan pang turuan. Pero si UC Claire Castro ay napakabilis ng catching niya sa kanyang mga words na bibitawan. Okay? So, yun lang po ang aking masasabi. Hihintayin po natin ang 2028 at sana itong si UC Claire Castro ay i-push niya or i-push pa natin, mga loyalista, i-push pa natin ito. Hindi naman it doesn't matter kung pinklawan siya or pinklawan siya. Basta tayo mga loyalista, nakita natin kung gaano siya katapat at kung gaano siya
kung gaano niya kamahal ang mga kababayan nating Pilipino. Alright, so we're hoping for her decision sa 2028. Okay, so yan, may senator na tayo. Sana basta kahit vice president. Hindi, wag si PBBM ang vice president. Pagka si Ma'am Irene Marcos ang president, pwede na to si Yusek Claire Castro ang vice president, di ba? Pero pag sino ang maging president, ewan ko kung sino, basta si PBBM pwede rin maging vice president. Okay? Basta, naka-take note na po si Yusek Claire Castro as a politician natin. Okay? So 2028. Bye! Thank you guys. God bless you po.